Good morning! Okay, bigay ako ng update ngayon. Ito ay tungkol sa solar setup natin. So, di ba, ito yung setup ko ngayon. Ito yung sinabi kong papalitan ko ng MPPT. So, ngayon, ang ipapalit natin ng MPPT, papakita ko sa inyo nandito sa box na to. Okay? Kasi, yun nga, mabagal siyang mag-charge. Although malakas na yung panel, pero parang hindi niya nasusupply ng ayos o nagse-separate yung yung harvest saka yung kanyang ipon, kumbaga. Basta mahirap i-explain. Hindi naman ito sa technical eh. Pero siyempre, yun nga, isubukan natin kung mas kaya nito. Saka yun nga, yung inverter kasi natin ay hindi legit, hindi siya pure sine wave. So ngayon, ang binili natin ay isang MPPT na built-in na yung inverter, 1 kilowatt. Okay? So ito ay isang hybrid na MPPT / inverter. Okay, buksan natin. So ito siya. Siyempre, actually bukas na to, no? Palitan na lang natin. Kasi pagdating kasi doon sa bahay nila Airpat, ay siyempre, tinignan na natin. Ngayon, papakita ko lang sa inyo. Kasi sinirado ko ulit para maibiyahe dito. At tingnan natin ngayon, papakita ko sa inyo yung laman. At kung ano ba itong nabili namin na inverter. Okay. So yan. Plastic pa yan eh, pero ito, tinanggal ko na yung plastic nandun sa bahay. So yan, pinakikita ko sa inyo. Ito yung inverter. Ito ay 1 kilowatt ng Powmer. Buksan natin. Ayan, ito yung, ito yung gilid niya. Tapos ito, ayan, Powmer po, Powmer. Inverter charger. Ayan o, pinagsama, inverter charger. Ayan po. 12 volts po ito ha. 12 volts na nagpe-24 din. 12 volts to 24 po ito. Okay, automatic. Tanggalin natin. Ito yung ibabaw niya, makinis. Metal po talaga siya. Tapos, dalawa lang po yung kabitan niya sa taas lang po. Para siyang nakahangin. Tapos, dito yung connection ng AC saka yung output. May dalawa siyang auxiliary fan. Dito yung sa battery. Sa gitna, ito yung sa battery. Dito naman yung sa panel. Ibig sabihin ng PV. Panel yun. Ito naman yung sa input ng inverter. Ito i-on pala ito. Parang breaker. Ayan, input breaker. Dalawa po yan. Meron pa siya dito, output. So, dahil hindi po ako gagamit ng input muna, ng AC, si Papa na lang, yung tatay ko na lang. So, hindi na itong gagamitin ko. Dahil naka-plug naman tayo dito, bubunutin ko lang to, diba, plug to eh. Ayan, bubunutin ko lang yan, nagsasaksak ko to. Ayan, plug yan. Bubunutin ko lang po yan, mga kaibigan. Okay. So, ipapalit natin dito, kaya magbubutas tayo. Okay, sisimulan na natin. Ayan, yung walang picture. So yan, tumakbo na siya. Pakita ko. Ayan. So patay pa yung panel, kaya wala pa yung panel dito. So battery pa lang yung inaano niya. So i-on na natin yung panel. On ko na yung panel. Ayan, okay na. Ito na yung panel. Nag-on na. Ayun. Nag-charge na siya ngayon sa battery. May output siya na 229 volts o 220.
yung input niya ay 0 volts sa AC kasi wala naman ako pinasok. Dito yan, yung input dito. Wala tayo, kaya 0 siya. Kaya siya 0 volts. Ang meron ay yung ano. So yan, nasa 25% lang yung battery ko. Lumalabas parang ito. 25% lang yung nagagamit ko, parang ganun ba. Hindi ko alam eh. Pero yan, ayan po siya. Tapos nagkakarga siya ngayon. Ngayon, pag nilagyan ko to dito, ng saksakan at tinonekta ko doon sa plug, mag-share siya, lalabas to. Ibig sabihin, tutulungan niya tong battery. Ilalabas siya dito, papunta dito. Ibig sabihin, tutulungan din ng galing natin sa Meralco o grid, yung solar na mag-install. So, ganyan siya. Ang ganda niya, guys. Ayan. Ito ay isang 1 kilowatt na hybrid na setup. Okay? Hindi ko pa alam kung paano nakikita yung ano. Hindi ko pa nasa setup, basta na-on ko lang. Ulitin ko na. Ano yun? Yung battery niya ay 11.8. Hindi ko po alam kung volts, 11.8 volts, 11.5 ampere. Pag inap pa natin, ano naman makikita dito? Yung load, ito yung nilo-load niya. Ito yung nagagamit na load ng ano ko, galing dito sa ating battery o solar. Yung sumunod, yung load natin ay 44% lang daw. Tapos ang output natin ay 50 Hz. PV, battery, 0 wattage, hindi ko po alam yan. Hindi ko pa alam po. 0 ampere, yung sa battery ng watts na tayo. So 11 point. Yung ini-input po ngayon ng ating panel ay 114 watts. Siguro tataas pa yan. Yan po. Pag tinaas ko pa, 3 ampere. 2 ampere pa lang. 3 ampere. Yan. Po yung pinapasok. Kasi maaga pa po. Hindi pa masyado pang maaga. Mamaya pa tataas po yan. 2 ampere, 3 ampere. Doon pa lang po nagano. Kasi maaga pa po eh. Ang oras lang po ay mag-aalas 8 pa lang. So mamaya, sigurado, saan na natin natataas itong amperahe na to? So wala pa po akong i-set kasi hindi ko pa po alam kung paano mag-set. Aaralin ko pa po paano siya magkakat. Hybrid naman to, so siguro naman automatic naman siguro. Nalilipat kung in case na hindi na kayanin ng battery. Up lang natin. Ang ini-input niya ngayon ay 38 volts, 37 volts, ayan po. 37 volts yung pong pinapasok ng mula po sa ating panel. Ayan po, 38 volts, 37 volts. Ayan po. Ang ganda, parang ang ganda po nito. Actually, 36 volts, 37 volts, 38 volts. Ayan po. Ayan, tumataas na. Ayan na po yung input ng ating panel. 36 volts. Ayan po. 36 volts, 37 volts. Ayan po. At meron po siyang 229 na output AC. Converter po na. Ayan po. Ang battery, tingnan natin. Ang battery po ay 11.9 volts, so ibig sabihin nagkakarga po na mayroon pong 11.1 ampere. Ang output, yung watts 0 pa lang. Yung battery 0 watts, 11.8. Ito pala, pagka nagpapasa ka na sa Meralco, yan yung AC volts mo kapag may pumapasok yung galing sa AC. Yun pala yun, nandito. Ngayon, ito kasi yung sa battery mo. Yung pumapasok ngayon sa battery. Ayan, ito naman yung sa PV battery. Hindi ko mag-get eh, kung para saan to ba ito yung pagka nagbabato tayo ng watts na Hindi ko pa po mag-get. Pero meron po siyang input na 11.9 mula sa PV, 119 watts. At mayroon po siyang 3 ampere. Yung sumunod po 36 volts. 38 volts. Yan po. Okay. So yan lang po muna. Ayan. Ang ganda.
nitong ating Powmer na dito na hybrid na MPPT slash inverter. So kakabit ko lang yung cover niya. Nakabit na natin ang cover niya. I-isko lang pagkakabit. Ito metal to ha. Isko ko lang ha. Bibitawan ko lang po. Post lang. Yan. I-isko na natin. So ganyan ang itsura. So kakabit na rin natin yung takip nito. So yan, nakabit na natin yung takip. At itong ATS na gana naman, nakita nyo naman bubukas automatic. So ang gumagana ngayon, naririnig nyo naman po, ang gumagana ngayon itong inverter at itong MPPT. So bali ito, wala na to kasi built-in na nga yung inverter nya. Ito na nga yung ating AC na output. Ito na po yan, diretso po yan sa ating extension, nandun po yan. Ang lahat po ng ito, yan mga nakikita nyo ay pinagagana na po ng ating solar panel. So ngayon, ito wala na to. Ito nagsilbing voltmeter na lang po itong LPG natin. Kasi hybrid na to, nandito na rin yung adjustment niyan. Kasi nakadikit na dito yung inverter, sa na rin na magkakat yan kapag ka ano. So isiset na lang natin, aaralin ko pa kung paano i-set. Kung kailan mag-shutdown or automatic. Ito, sabi, ito daw ay automatic automatic na nag-detect ng battery kung anong meron ka na gamit. Kung lead acid ba yan o like o lithium po. So malalaman natin kasi hindi ko pa po nakakalikot itong settings. Okay? So again, wala na po to, bali wala na po ito. Ito na lang po ang mapapakinabangan natin dito, itong kung nagsilbi po siyang voltmeter tong ating LED. Okay? Pero kung titingnan po natin sa LBD, ang basa po niya sa volt ngayon ay 12.7 yung ating pong battery. Dito naman po sa atin, tingnan natin kung ano po yung basa po niya sa battery. Samantalang sa battery, hindi ko po mano ha. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 11.9 volts lang po yung sa battery. O yung baka yung binabato po nito. No? Yung binabato po niya doon sa battery siguro yung pinakarga po niya. Comment na lang po kayo sa nakakalam. Hindi ko pa po kasi alam. Pasensya na ha. Ay hindi naman po eksperto dito. Kung ano po yung ibig sabihin nito. Kung yung pong reading na yan ay ito po yung input po na pumapasok mula po sa ating panel. 157 watts po ang pinapasok po niya na may 4 ampere, 36 volts po wala po sa panel yan, 36 to 39 po naglalaro kasi maaga pa ngayon. Tapos ito nga po yung sa battery, yan po mayroon pong 11.9 volts pero dito po ay 12.7 na po siya, ibig sabihin puno na siya. Hindi pa naman siya ganun kapuno kasi nag-13 volts to eh. So hindi ko po alam kung ano po itong reading na to, kung yan po ay yung ipinapasok po ng MPPT o yung ginagamit po ng inverter. Hindi ko pa alam. Comment na lang po. So ayan po yung ating simple na actually magpapalit po ako nito, hindi po pwedeng hindi. Pag may budget na po kasi naka lead acid pa lang po tayo na 105. So ayan. So far naman tingnan natin kung hindi na ako malolobat dahil yung pong nabigay po yun mga 15 to 30 minutes o kulang-kulang isang oras nabagsak po yung ko, nalipat na agad sa Meralco. Ngayon at least hindi po kasi nakikita ko dito ang baba ng bigay niya. Ngayon nakikita ko maganda dito, nakikita ko yung watts doon sa isa hindi. Nakikita ko rin ng volt. 37 volt. Nakikita ko rin kung ilan yung pinapasok niya. Yun naman talaga yung volts nito na nagpo-40 pa ho ito. Yung ating panel na 555 watts. Na mono. Okay. Yung pong panel natin ay kahit po makulimlim, yun po yung magandang technology ngayon. Yun po yun. Okay. So ayan, hanggang dyan na lang po muna. Ito pong aking update at nagpalit na tayo ng magpalit na tayo ng MPPT slash inverter na 1 kilowatt na hybrid. Okay. So bibigyan na lang ako ng update at kung maganda ba siya at okay ba siya. Okay. So, si Dansky. Rock off.